Alright, Mapsat, nandito tayo kay Attorney Rene Bueno. Sino, Piatos versus Nolo. Sino ang umungos sa impeachment trial? Sino nga ba? The Nolo broken or the protection of informants? Pakinggan natin. Attorney, pasok. Buenos dias. Siyempre, sa mga di pa po nag-like dyan, like and subscribe tayo mga kakabsat. Baka naman, like po tayo. Alright, maraming salamat. Pasok, Attorney. Buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga subscribers at followers. Isa pong maulang gabi dito sa Pilipinas at mukhang may bagyo at kanina pang umaga patuloy na umuulan. Pero mga amigos, mga amigas, aking mga viewers na may Juris Doctor pagdating sa chismis, bago po tayo tuluyang mag-umpisa dito sa ating topic ngayong episode na to, abay bumili muna kayo ng mga paborito niyong chichirya, patulad ng Piatos, Makabili nga mamaya. at ng cheese cars, at kung ano-ano pang mga chichirya dyan na may kaugnayan dito sa impeachment trial na ni Vice President Sara Duterte, dahil tayo po ay may panibagong pasabog mula sa naganap na trial kanina dyan sa Senate Impeachment Court. At alam niyo po ba na habang tayong lahat ay nahihirapang magtipid at mag-isip kung paano natin pagkakasyahin ang budget sa loob ng 2 linggo o 1 linggo, ay may bagong episode ang ating pambansang teleserye na talaga namang tatama sa inyong mga panga sa kagulat-gulat at katawa-tawang mga detalye na nangyari dyan sa Senado, sa impeachment trial court kanina. Naging exciting. At kung mapapansin ninyo, medyo nakakatawa ang ilang mga katanungan ay binabato ni Attorney Lorna Capunan. Meron pa ako narinig na bongga kaday. Okay, so upo kayo dyan, huwag kayong aalis. At, stay tuned. Medyo mahaba-haba ang ating diskusyon. Pumunta muna kayo sa kusina. Rani Terayo, shout out. Inyong mainit na tubig, magtimpla ng kape. At itong ating pag-uusapan na isa sa pinakamalupit at pinakamasayang legal story na gagawa natin ng breakdown para tayo ay talaga namang matuto dito sa ating mga diskusyon dito sa ating YouTube channel. Okay? So, ang pinag-uusapan kanina ay tungkol sa mga resibo at dito sa confidential funds ng Office of the Vice President. So, di ba, napag-usapan na natin yan ng mga previous episodes natin na kung saan ang resibo ay napaka-importanting dokumento pagdating sa mga investigasyon na katulad nito sa impeachment trial. So, sa formal na usaping legal, ang ebidensya po ang tumatayong hari, di ba? So kapag sinabi ng Commission on Audit auditor na nasaan ang mga resibo na ginamit sa pambili ng kung anong bagay dyan sa Office of the President using the confidential funds, dapat maipakita yan. At hindi pwedeng ang sagot ng mga taga-Office of the Vice President ay trust me bro, magtiwala ka sa akin, bro. Paktay tayo dyan, hindi pwede yun, At dito nga sa trial, ang pinakamatinding plot twist ngayon ay na literal na nagpatawa at nagpalaglag ng panga sa buong Senado kanina ay ang formal na pahayag ng prosecution sa pamamagitan po ni Attorney Lorna Capunan. Sabi po kasi ng prosecution ay ipapasubuena nila itong isa sa mga pangalan na nakalista na tumanggap ng benepisyo coming from the confidential funds. Siguro naman alam ninyo kung sino-sino yung mga pangalang nakakatawa diyan sa listahan na tumanggap ng pondo mula sa confidential funds ng Vice Presidente. At isa na dito ay si Mary Grace Piatos. At ito nga daw ay i-issuean, ang request nila ay issuean ng subpoena, itong si Mary Grace Piatos at papuntahin sa Senate impeachment trial. So, isipin niyo yun, tol, mga amigos, mga amigas. Hahanapin daw nila si Mary Grace Piatos. Sabi pa ni Attorney Capunan kanina sa media habang medyo natatawa, hinahanap pa namin si Mary Grace Piatos. Kaya nga lang daw hindi nila makita
kung saan-saan kaming Mary Grace na pumunta. Siguro she was referring to Mary Grace coffee shop or restaurant. At talaga naman daw hindi nila makita. So, ang gagawin na lang daw nila is that papadala nila no, sa Office of the Vice President ang subpoena address to Mary Grace Piatos. Ako, mahirap yan eh. Baka pagdating sa trial ang daladala ay kahong-kahong Mary Grace Piatos na produkto na Rubina. Okay, so grabe, di ba? Baka sa susunod na hearing, isubpoena na rin si Nova, si Clover, si Piatos, si Chiswis, no, mga different flavors yan, mga chichirya. Imaginin mo yung Senate Sergeant at Arms na nag-a-announce no, doon sa impeachment trial. Na sasabihin na, calling the witness, Ms. Mary Grace Piatos to stand. Tapos ang lalabas, no, may drum set, isang plastic ng chichirya na may nakasaksak na mikropono. Isang kahon, no? Isang kahon na punong-puno ng piatos. So, comedy ang lalabas dyan sa ating Senado. Okay, so, ang legal point natin dito, kasi sa mata po ng batas, kapag ang resibo mo ay nakapangalan sa tila fictional o yung pangalan na talaga naman non-existing, no, pangalan na wala namang record sa Philippine Statistics Office, ibig sabihin walang birth certificate ayon sa PSA, itinuturing itong isang fraud, pangloloko, badge of fraud o malinaw na irregularidad sa paggasta ng pampublikong pondo. So hindi pwede yon, irregular yon, at ilang beses na nga paulit-ulit si Atty. Capunan na binabanggit yan na irregular pag mga ganyang klaseng sitwasyon na fictitious names di ba? At ang siya pa dito, 11 days lang na gastos, no? Ang salapi, no? At ito pa yung isang nakakalokang usapin dito, mga tol, no? Yung 11 days na to. Ang tanong dito is that ano ang kaya ninyong gawin sa loob ng 11 araw? Diba? Importanteng tanong yan. Yung iba sa atin, 11 days bago maka-reply sa crush nila o doon sa nililigawan nila. Yung iba, sasabihin dyan, yung 11 days na yan, nag-iisip kung bibili ba ng buong ng isang bagong sapatos. Diba? Hindi niya madesisyon ng kagad. No? It will take him or her 11 days before makabili ng sapatos at pag-iisipan daw. Okay? Pero ang Office of the Vice President noong December 2022 ba yun? Nagawa nilang i-disburse ang 125 million na confidential funds sa loob lamang ng 11 days. Biruin mo. Di ba? 11 days, 125 million na disburse. Okay? Anak ng teteng mga amigos. Parang nag-speedrun challenge sa Mobile Legends ang Office of the Vice President. Nagastos ang 125 million mula December 21 hanggang December 31 noong 2022. Isipin mo yon. Humihigop ka pa lang ng sabaw ng Noche Buena. Ubus na yung 125 million. Si Madriaga nga, isang araw lang eh. Sabay na magtutukan ang mga paputok na binili ninyo, no, para ipagdiwang ang pagpasok ng bagong taon. Grabe, di ba? So, dito, ang bawat piso ng confidential fund, ang bawat capital outlay, at ang bawat pirma roon sa resibo ay nanggaling po yan sa pawis at pagod ng mamamayang Pilipino. 125 million in 11 days. Parang may kasing tunog na pelikula nung bata ako no? May pelikula nung araw na panood ko, 100 around the world in 180 days. Alam ko grade 1 ako nung box office hit yung pelikula na yun. 180 days around the world in 180 days. Ito naman 125 million no, in 11 days. Paldo. So, kaya itong pagsubaybay natin sa impeachment trial ay hindi lang po basta pagiging marites.
o pagkuha ng meme sa Facebook. Ito po ay patunay na buhay ang ating demokrasya. Buhay na buhay ang demokrasya sa ating bansa. Dito po ipinapaalala nito sa ating lahat, no, na sa ilalim ng ating saligang batas, that a public office is a public trust. Walang sino mang masyadong mataas para hindi tanungin, at walang sino mang masyadong mababa para hindi ipaglaban. Public office is a public trust. Kahit sino ka pa man, kahit gaano pa kataas ang iyong posisyon, no? Hindi pwedeng hindi mo sagutin ang mga katanungan na may kaugnayan sa paggasta ng pondo ng bayan. Okay? So dito, manalo man ang prosecution dahil sa kanilang tumpok ng mga resibo. Mapapansin ninyo, kahong-kahon yung dokumento na dinala sa Senado, no? O makalusot man ang depensa gamit ang kanilang mga legal loopholes at estratehiya. Ang tunay na dapat manalo dito sa kaso na to ay walang iba kundi tayong lahat. Agree. Ang mamamayang Pilipino. Ang mamamayang marunong mag-isip katulad ninyo na nakikinig sa aking dito sa episode na to. Mga mamamayang marunong mag-isip, matatalino, marunong magtanong, at hindi basta-basta nagpapaloko sa mga manloloko. Yo. Diba? So, agree ba kayo doon sa aking Attorney, ang tawag dyan ni Attorney Kapunan, scam. sinabi? Diba? Lahat na kasi alam nyo, lahat ng nanonood sa akin dito matatalino. Pero minsan, may nahalong kalahating porsyento na medyo may hina ng konti. Nawawala ng Pero landas. konti-konti lang, kakarampot lang. Okay? So paano guys, no? Dito tayo magtatapos sa ating kwentuhan na to. At siguro naman may natutunan kayo sa ating pinag-usapan ngayon at wag niyo pong titigilan na subaybayan ang impeachment trial na to at para malaman natin kung ito bang si Mary Grace Piatos ay tunay na tao, ito bang si Andilim, no, ay talaga namang madilim ang kinabukasan. At itong si Pikit, si Mr. Pikit, talaga namang pag nakita mo yung mga resibo dyan, talaga namang mapapapikit ka, no? Kung saan talaga ginastos itong napakalaking confidential fund. At nandiyan din si Harina, no? At nandiyan pa din si Bisaya. At alam nyo, kung meron dapat sisihin si Vice President dito, siguro dapat sisihin niya nagprepara ng mga vouchers, no, nagprepara ng mga dokumento para isumite doon sa kanilang opisina, sa accounting, sa COA, no, para mailabas yung 125 million na yan. So gagawa lang ng mga dokumento, katawa-tawa. Sino namang maniniwala na ang recipient mo ng confidential funds ay mga ganyang klaseng pangalan ng tao? Andilim, no, Piatos, Pikit, no, at kung ano-ano pang kakatawang mga pangalan na hindi ka panipaniwala, no, sa isang sitwasyon na katulad nito. So nandito na lamang po, ito pumulihan yung lingkod, si Attorney Rene Bueno. Salamat, Attorney. Nako po. Mary Grace Piatos pa more. Diyos ko po, Rudy. At nag-iiyakan na magarapat. Shoutout sa mga bagong pasok. Roberto Cabe. May kalab shoutout, Kapsat. Alright. Si Rani Terayo, taga Kalapi, Bohol pa siya. Uy, malapit na tayo makarating ng Bohol, no? Ilang days na lang. Alright. Last topic tayo sa ating live stream na to. Sakto. Tapos next, magre-relive tayo. Alright, countdown tayo in 30 seconds. Here we go.